walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan sa ikalawang round ng debate ng Kamara sa issue ng Reproductive Health Bill, Sarangani Representative Manny Pacquiao inungkat ang ugnayan ng kahirapan sa patuloy na paglobo ng populasyon. Sa pinaigting na kampanya kontra speeding sa Commonwealth Avenue, Quezon City, ilang politiko, opisyal ng gobyerno at maging driver ng aktor na si Richard Gutierrez hindi sinanto ng MMDA. Hindera at Pulis Maynila na umano'y ng gahasa sa kanya sa loob mismo ng MPD headquarters nung bisperas ng bagong taon, nagkaharap na. Tip sa pagbili ng backpack para matiyak na hindi sasakit ang likod ng inyong mga anak. Isang humpback whale sa Australia na trap sa nagkabuhol-buhol na lubid. At pista ng Obando, dinayo ng mga gustong mabiyayaan ng anak. Sa ikalawang araw ng debate sa Reproductive Health Bill sa Kamara kanina, si Sarangani Representative Manny Pacquiao ang tumayong interpellator. At kabilang sa mga isyong pinuntirya niya ay ang kaugnayan ng kahirapan at paglobo ng populasyon sa Pilipinas. Pati na ang posibleng pagkulang ng workforce ng bansa dahil sa two-child recommendation. Bago po nito, nag-init ang ulo ni Parañaque Representative Roy Logoles matapos umano siyang barahin ng presiding officer habang sinasagot ng isang proponent ng RH Bill kung bakit una itong tinalakay kesa sa iba pang panukala. Saksi si Rauna Crisostomo. Malaboksing ang ikalawang round ng debate sa Reproductive Health Bill sa plenaryo ng Kongreso kanina. Ang sumalang kasing interpellator sa mayakda ng RH Bill na si Representative Ed Selagman ay ang 8-time World Boxing Champion at Sarangani Province Representative na si Congressman Manny Pacquiao. I am ready to rumble. I will not run away like Shane Mosley. Unang isyong inungkat ni Pacman, kahirapan na di raw masasagot ng RH Bill. Bakit hindi na lang tayo gumawa ng isang batas na talagang siyang magiging kasagutan sa kahirapan ng bansa? Hindi po tulad ng RH Bill na sa aking pananaw ay masyadong divisive. May kasabihan po tayo, united we stand. And divided we fall. It's not a question of either or. Pwede kang may boxing prowess na pwedeng left hook, pwedeng right hook, noon nga mayroong bolo punch. Kaya ibang-iba ang pwedeng gamitin upang matalo ang kalaban. Sa isyu ng populasyon, tanong ni Congressman Pacquiao, di kaya magkulang sa workforce ng bansa dahil sa inirekomendang 2 anak kada pamilya. Kung sakali pong pumasa itong batas na ito at masunod ang 2 children policy, nais ko pong malaman kung ilang taon ang lilipas na ang Pilipinas ay mawawalan o kulang na mga workforce. Hindi naman two-child policy. It is an ideal which is not punitive, it's not mandatory, at ito ay consistent lamang sa hinihiling ng ating mga kababaihan. Muli ring tinalakay ang probisyon ng pagtuturo ng sex education sa mga eskwelahan. Pwede po bang tumanggi ang isang estudyante sa pamamagitan ng kanyang mga magulang na ang kanilang nanay ay mag-exempt sa pag-aaral ng subject na ito? Binigyan namin ng karapatan ang mga magulang na mga anak nilang minor de edad na pwede nilang huwag papasukin
sa sexuality and RH classes. Kinwestiyon din ni Pacquiao ang ani ay tila pagpipilit ng gobyerno sa isang panukalang labag umano sa turo ng simbahang Katoliko. Labag sa ating Constitution, particularly Section 5 ng Bill of Rights, which state, no law shall be made respecting an establishment of religion. We respect the freedom of religion. Pero nasagot ko na rin ito po kahapon. At sa huling round ng pagtatanong ni Pacquiao, inusisa ang probisyon tungkol sa pagbibigay ng reproductive health services ng mga kumpanyang higit pa sa 200 ng empleyado. Ang ibig po bang sabihin nito ay ang mga employers ay dapat mag-supply ng condoms at pills sa kanilang mga empleyado at ng libre? Nung itong amendment hinggil dito sa provision na to, pinadala namin sa Committee on Population and Family Relations at pinag-usapan dito sa plenaryo, nag-iinsayo ang ating magiting na congressman dun sa laban niya kay Mosley. Hindi yata nalaman na itong provision na to ay amended na. Pagkatapos mag-interpellate ni Pacquiao, in-adjourn na ang sesyon matapos questionin ng quorum. Pero bago nagsimula ang ikalawang araw ng debate, nainis si Parañaque Representative Roy Logoles matapos siyang pagbawalang magsalita ng presiding officer na si Deputy House Speaker Crispin Remulla. Habang sinasagot ni Representative Janet Garin ang tanong ni Goles kung bakit inuna ang RH bill kaysa sa iba pang mga panukala. I think I do not deserve to be treated in a very hostile way by the Speaker. I believe that when a person is interrupted when she's speaking, I don't think that is part of the decorum here. But we can do this in a very civil way, Mr. Speaker. Yes, We want. if the gentleman from Parañaque wishes to argue, I can demand that our exchange be witnessed by more members of the House. Ako si Rauna Crisostomo ang inyong saksi. Sa Senado naman, kahit wala pang debate, nagsisimula na rin gumawa ng hakbang ang mga kontra RH Bill. Pero ay sa may akda ng RH Bill na sa Senado na si Senadora Miriam Santiago, tila desperado lang daw ang mga tumututol sa panukala. Saksi si Lia Manyalak. Meron po isang kaso, Mr. Speaker, Wisconsin versus... Habang umuusad ang debate sa reproductive health bill sa Kamara, tahimik namang gumagalaw sa Senado ang kontra-RH bill na si Senador Tito Soto. Haharangin daw niya ang sponsorship speech ni Senadora Pia Cayetano sa panukala na balak ihabol bago magsara ang sesyon sa June 9. It will be an incomplete report and I will definitely dissent. Giit ni Soto, dapat dinggin din ng Health and Demography Committee ang Senate Bill 2497 o Protection of the Unborn Child Act of 2010 na iniakda niya at nina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Ang panukalang ito, kokontrahin daw ang probisyon sa RH Bill tungkol sa contraceptives, partikular na hihigpitan ang pagbebenta ng mga pills, IUD at iba pa. By education, we can teach people to the problem of too many children rather than force the state forcing them to take things that might even endanger their lives. Pero ayon kay pro-RH Bill Senator Miriam Defensor Santiago, tila desperado na ang mga kontra-RH Bill. Naglabas kasi ng memorandum ang Senate Secretariat kung saan sinabing isang concerned citizen raw ang lumapit sa Senado para paimbestigahan ang legalidad ng pagbebenta ng contraceptives. Inirefer ang sulat sa Committee on Rules na hawak ni Soto. It's part of the propaganda machine of the other side. They should rely on the rationality of their arguments rather than these cheap shots, cheap tricks. But to add one more marginal topic to the list of possible legislative investigations does not do any public service. People can come to us and ask us to conduct an investigation. Kung may naglalabi man o hindi, as long as they're Filipino citizens, I don't find anything wrong. Ano't anuman, sa huli ang Pangulo pa rin ang mag-aaproba sakaling maipasa ang batas. Kaya paalala niya sa Kamara at Senado, I hope when Congress does send me the bill, it is consistent with my own 5-point position. Ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi.